Sa relihiyon, ang pinag-uusapan na kaluluwa. At pag yan ay napahamak mo, wala ka ng paraan para mabawi pag nakuha yan ng demonyo. Ngayong nakasumpong ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpa-delay-delay, huwag kang magpabukas-bukas. Pagkakasumpong mo ng mabuti, gawin mo agad. Kailangan lang ang gagawin mo, ang sasabihin mo, ang gagastusin mo, kailangan nakasulat. Amen? Ang mga members po ng Church of God International ay nag-aanyaya sa inyong lahat para sa isang mass indoctrination o ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Kristo. Ano po ba ito, mga kababayan? Pag-aaralan natin, ano ba ang mga utos ni Kristo, mga aral ni Kristo, aral ng Ebanghelyo, na para sa ating panahon. Kasama ba rito ang pagbibigay ng ikapo? Ang Santa Senang may abulo yan? Kasama ba rito ang pangingili ng Sabado? Doktrina ba ng Panginoong Kristo na bawal ang baboy, hipon at iba't iba pa? Nanyayahan namin kayo ng isang buong taus-pusong paanyaya na sana'y pagbigyan ninyo, mga kababayan, kung kayo po ay mayroong pagnanasang makaalam ng mga aral na tunay na doktrina ng ating Panginoong Kristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito pong tanong ko ay galing po sa aking ina. Nakausap ko po siya sa phone the other day and sabi po niya sa akin, bago po siya aanid daw is, kayo po ba ay ang sugo ng Diyos? Ako, sugo ng Diyos? Opo. Ganito. Alam mo, kapatid, yung kahulugan ng sugo. Ang sugo, inutusan. Kung tinatanong mo kung ako'y sugo o inutusan ako. Bakit? Bakit ko sinasabi, ano? Kasi ito, babasahin ko sa'yo. Sa 4:17 ng Santiago. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Pag alam mo pala yung mabuti, ayaw mong gawin, kasalanan mo. Ako alam kong mangaral eh. Mabuti ba yung pangangaral? Siguro nakikita nyo mula kanina, nagdadaldal na ako. Meron ba akong kodigo or outline? Nandito yun eh. Di alam ko. Di ba alam ko? Ngayon, kung alam ko, ayaw kong ipangaral, di ba ako magkakasala sa Diyos? Di ba? So, para ako magkasala, yung alam ko, gagawin ko. Bakit? Inutos ng Diyos, pag alam mo, gawin mo. O di kung inaalam mo, ginagawa mo, inutusan ka, sinusunod mo, inutusan ka, sugo ka. Hindi ba ganun yun, kapatid? Nakuha niyo punto ko? Yung sugo sa Biblia, utusan lang yun. Alila. Yun ang ibig sabihin ng sugo. Kaya kung sugo ng Biblia ang tinatanong mo sa akin, sa diwang nasa Biblia, sugo ba ako? Ang sugo sa Biblia, alila, utusan, servant, alipin. Ako yun. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid. Dahil, alam ko ang ginagawa ko eh. Alam ko ang pinangangaral ko. Kung gusto nyo, subukan nyo. Kung alam ko hindi, you can test me. Gusto nyo, diskusyon tayo, payag ako. Meron pa po kayong tanong? Salamat po, Brad Ed. Sige, salamat po. Gusto ko pong sabihin sa inyo na for 11 years, hanggang ngayon po, hindi pa rin po ako nakakapag-decide. It's either magme-member ako or hindi po sa dating daan. Actually po, naka-attend na po ako ng 2 doktrina. Pero nung lumalalim na po siya, parang, Lord, hindi ko na po yata kayang sundin yung ibang doktrina. So, ang tanong ko po, sapat na po ba yung nakikinig ako sa inyo? Kasi naaalala ko rin po yung mga anak ko, baka ma-confuse sila dahil since nung pinanganak ko din sila, sinasama ko sila sa simbahan. And at the same time po, pinapa-attend ko sila, pinapasama ko sila sa mga kapatid ko na miyembro nyo po para paglalaki po nila, sila ang magdesisyon kung saan po nila gustong umattend. Ayoko po silang pilitin kung saan po ako nadon kasi iba-iba po tayo ng paniniwala. So, ang tanong ko po, sapat po ba na makinig na lang po ako sa inyo or kailangan po ba maging miyembro nyo po ako or kasi syempre po parang lumaki na ako sa
pinaniniwalaan ko ngayon. So parang ang hirap pong iwanan sa akin. Hindi ko po alam kung tama po. Ano pong maipapayo niyo? Basahin po natin sabi ng Biblia. Sabi ng Diyos, hindi ako. Kaya pag nagalit kayo, sa Diyos kayo magagalit. Hindi sa akin. Basahin natin ang 2:13 ng Roma. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. So it is not enough that we hear the law. We have to be doers of the law for us to be justified. Ang tagapakinig ng kautusan ng inaaring ganap, hindi yon. Kundi yung mga nagsisitalima sa kautusan ang aariing mga ganap. Yan po ang sagot ng Biblia. So sa tanong nyo, your question, is it enough that I hear the words of Brother Soriano and always hear his preaching? It is not enough. Because we have to be doers of what we have heard. If we hear only, but do not do, we are considered by God as liars. Let us read from the book of 1 John. It says, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Tagalogin nga nato. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. See? Ang pag-ibig, hindi sa bibig lang sinasabi. Ginagawa yun. If we love God, what are we going to do? 1 John 5:3, it says, For this is the love of God, that we keep His commandments, and His commandments are not grievous. oh, that is the love of God. If we love God, we will obey His commandments. We will not just listen to the commandments and let it go. No. If we really love God, we have to obey His commandments. Let us read that in Chinese. 5:3 of the book of 1 John, it says, 我们遵守神的诫命，这就是爱他了，并且他的诫命不是难守的。 See? If you love God, you will obey His commandments. It follows. If you love God, you have to obey. You do not just hear the commandment, but obey. Obey God. Obey His commandments. And if you are going to obey God's commandment, then you are going to leave your group. That is my frank statement unto you, sister. Pag susunod ka sa Diyos, iiwan mo yung grupo mo. Bakit? On earth, in this life, we have to accept things bitter. You know ampalaya? Bitter gourd. It's bitter. But God created that something which is bitter. There are things which are sweet. Sikwa. Sweet kung hindi nahulog. Di ba? Pakwan, matamis. Oh, meron namang maasim. Yun yung kamyas, sampalok. Tama rin, maasim. Meron namang maasim at matamis. Alin yun? Yung lansones. Di ba? Meron naman, walang lasa. Matabang. Alin yun? Singkamas. Or the turnip. Meron naman so sweet. Alin yun? Yung sugar cane. Di ba? You have to accept all of those. There are nutrients in sugar cane which you cannot get from the turnip. And there are nutrients in the bitter gourd which you cannot get from other vegetables. You see, let me inject this to you. There is one nation or one country in Africa whose people are meat eaters. Meat eaters. They are meat eaters. But noticeably, they do not have heart attacks there. But they are meat eaters. Why? Scientists investigated and they found out that when they eat, there is always a bitter herb that they eat with meat that prevents the proliferation of cholesterol so they have no heart attack. See? Let me tell you another thing. Soya is produced more abundantly in the United States of America than in any other country in the world. Ang soya po.
ay napakarami sa Amerika. But the sad thing is, most Americans do not eat soya. Like the Chinese, the Singaporeans, and other nationalities do in Japan. They are fond of eating soya, miso. They have that soya always. What's that? The tofu. Yan. And they have found out the incidence of colon cancer in America is very high. But in countries where soya is eaten very frequently, there is a lesser incidence of colon cancer. Why? Because there are nutrients in soya that prevents colon cancer. There are illnesses that is being prevented by taking bitter herbs. So there is something good in something that is bitter. So God created all these things. You have to accept all these things. What do I mean to say? Whether the teaching of God may be bitter or sour or sugary or sweet, you have to accept all the teachings of Christ, incorporate them in your being, and you will be saved. What do I mean? These preachers only pick some of the teachings of Christ, leaving behind so many teachings of Christ because they do not want to preach the truth because it will not make them much money. See? And the rest is history for you to analyze. That is it. Yun po ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Si kapatid na Boy Malabanan na isang nagsusuri. Kapatid na Boy, magandang gabi po sa inyo, Brother Boy. Tuloy po kayo, andito po si kapatid na Eli. Napakagandang gabi po sa inyo ni Brother Eli, sa inyong lahat. Ay unang-una kaya po ako nagsikap talaga na makaharap kayo upang unang-una ay humingi ng paumanhin sa mga pinagsasabi ko nung una nang kami magkaharap ni Brother Eli. Nang ako'y nasa Parian na Calamba, Laguna, na nagtatanong. Nabigyan ko po kayo ng sama ng loob doon at yun ang hinihingi ko ng paumanhin kay Brother Eli, sa inyo, Brother Daniel, kay Brother Tobias, at doon kay Sister Luz. Paumanhin po kung nabigyan ko po kayo ng sama ng loob. Hindi ko po makakalimutan yung araw na yon. Yun ay araw ng Biyernes, Petsa 25, buwan ng Pebrero 2011. Siguro nasa mga alas 10:30 na ng gabi. Ay talaga sablay po yung mga pinagsasabi ko. Ako yung humihingi ng paumanhin. At kaya ko po naman ginawa ito upang maghanap ko naman yung buong katwiran ng Diyos na kung saan ka nagkamali, ay humingi ka ng tawad. Salamat po, Brother Daniel. Meron po isang katanungan lang. Dahil marami ito, pero isa na lang. Dahil ang dami po pong nakikinig. Ang tanong ko po, meron po bang records sa banal na kasulatan? Sa unang iglesia, ay merong ipiniwalag na babae dahil nagpagupit? Yun lamang po. Iniwalag na? Kapatid na Daniel, ano yung... Kung meron daw po bang kung meron daw po bang record sa Biblia na itiniwalag na babae doon sa unang iglesia dahil sa nagpagupit? Ay kapatid, hindi po inire-record ang mga itinitiwalag. Hindi po inire-record. Marami pong mga tao noong araw na nahiwalay sa katotohanan. Pero the Bible is not a record of those who are excommunicated from the true church. Marami po Basahin natin, walang record ito Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, ganito ang ulat ni Pablo. Basahin po natin. 1:15, kapatid na Daniel. Ito'y nalalaman mo na nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nangasa Asya, na sa mga yaon
ay si Figelio at si Hermogenes. No? Nagsihiwalay sa akin ang lahat ng nanga sa Asya. Nasa mga yaon, bumanggit lang siya ng dalawa, pero marami ito eh. Sa mga yaon ay si Figelio at si Hermogenes. Pagka isusulat niya lahat yung umiwalay na yon, pagkahaba-haba. Bakit niya in-special mention si Figelio at si Hermogenes? Kasi napakagrabe ng ginawa ng mga tao ito. Gaya rin nung sinasabi niya tungkol kay Himeneo at kay Alejandro. Kung bumanggit man, ay dalawa lang. Minsan 3. 1:19 ng unang Timoteo hanggang patuloy, kapatid na Daniel. Na iningatan mo ang pananampalataya at ang mabuting budhi, na nang ito'y itakwil ng iba sa kanila, ay nangabagbag tungkol sa pananampalataya. Nasa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas upang sila'y maturuang huwag mamusong. Ayan, maliwanag kapatid? Sa mga ito, merong mga nangabagbag sa pananampalataya. Sa mga ito, ibig sabihin, among them, hindi sila lahat ay inirecord. Sa mga ito'y si Himeneo at si Alejandro, na sila'y aking ibinigay kay Satanas, itiniwalag yan upang sila'y maturuang huwag mamusong. Kaya mga kapatid, sana mapag-aralan natin, huwag nating hanapin sa Biblia ang lahat ng gusto nating mapatunayan. No? Kung tutol kayo na ang babae dapat huwag magpagupit ng buhok, hindi dahil sa tutol kayo, hahanap kayo ng ebidensya para lang maniwala kayo. Ang sapat na paniwalaan, yung salita ng Diyos. Kasi, pag hindi mo sinunod yung salita ng Diyos, lalabas swail ka. I-record ka man o hindi maaalis yung pagkaswail mo. At yun, makikita lang yung record na yon doon sa 22:12 ng Isaias. O ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. At nakita ko ang mga patay, malalaki at maliliit, na nakakatayo sa harapan ng luklukan, at nangabuksan ang mga aklat, at nabuksan ang ibang aklat na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Ayan, meron pong aklat ng buhay na pinaglilistahan ng lahat ng ginagawa ng tao. At doon po sa huling paghuhukom, sa Last Judgment, bubuksan lahat yung mga record ng tao. Ando na natin makikita kung ano-anong mga bagay, bakit sila inalis sa kaligtasan, inalis sa aklat ng buhay, o kaya ay bakit sila nasa aklat ng buhay. Kasi doon sa 20 rin, kung bababa tayo ng kaunti sa talata, ang lahat sa 20:15 siguro yon, kapatid na Daniel. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Pagka wala doon sa aklat ng buhay, sa dagat-dagatang apoy. Wala ka naman pong makikita, kapatid, na itiniwalag sa unang iglesia dahil kumain ng dugo o ng handa sa Diyos-Diyusan. Wala pong record No? Doon lang sa Apokalipsis, may sinabi, yung ilan dyan sa inyo ay kumakain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan, pero wala pong record na mga tao may pangalan, kumpleto, walang ganun. Hindi po kasi ganun ang intensyon ng Biblia. Pero ang record ng lahat nandoon sa aklat ng buhay. Pagdating ng araw ng huling paghuhukom,
bubuksan yung mga aklat. Yun yung Biblia. Mga aklat na pagbabatayan ng paghatol. Tapos, bubuksan ng ibang aklat. Iba doon sa mga aklat na siyang aklat ng buhay. So, yung ibang aklat na yon, aklat ng buhay. At yung binuksang unang aklat, mga aklat, no? Nakasabi, mga aklat. Yung iba, yung paghatol, ibabatay sa nakasulat, doon sa mga aklat, doon sa binuksang aklat na iba na siyang aklat ng buhay. Doon siguro makukumpleto, kapatid na boy, ano? Pero, para ngayon po, hanapin natin lahat ng kumpleto. O baka tanungin nyo, pagka sinabi ko, meron po. O tatanungin nyo, susunod, makakabasa ba tayo sa Biblia na itiniwalag dahil sa kumain ng handa sa Diyos-Diyusan o kumain ng dugo? No? Basta ang nasa Biblia, sino man ang nakalagay. Sino man kumain ng dugo, itititig ko ang aking mukha sa taong yaon na kumain ng dugo. Ihiwalay ko sa kanyang bayan. Para isa-isahin mo pa yun, naku, lalaking masyado Biblia, kakapal masyado. Kaya yung nagsasabi, may pastor nagsasabi, bumasa ka nga sa Biblia na ang mga apostol nagsabi nung babautismohan mga tao, binabautismohan kita sa pangalan ng Ama, ng Anak, na Espiritu Santo. Kagaguhan tanong yun ng pastor eh. Malaking kagaguhan yun eh. Hindi naman record ang Biblia ng lahat ng gusto mong makita. Ang Biblia, ang kumpleto, yung aral na ikabubuti ng tao at kanyang ikaliligtas. Pero para sabihin mo, lahat ng aksyon, nagkaroon ng kasal sa Kana ng Galilea. Inirecord ba rin kung ano sinabi nung nagkasal? Wala naman eh. Mas na-record pa nga yung nagkulang ng alak sa Kana eh. Pero kung ano sinabi nung nagkasal, wala naman nakarecord. Yan po ang dapat nating maintindihan sa Biblia, mga kapatid. At hindi lang naman para kay kapatid na boy. Para sa lahat ng naghahanap nung letra por letrang record. Sa Apokalipsis, may kumakain ng mga bagay na inihanda sa Diyos-Diyusan at yun ay nakarecord. Pero hindi sinabi kung sino. 2:20 ng Apokalipsis, kapatid na Daniel. Datapwat mayroong akong laban sa iyo, na pinahintulutan mo ang babaeng si Jezebel na nagpapanggap na propetisa, at siya'y nagtuturo at humihikayat sa aking mga lingkod upang makiapid at kumain ng mga bagay na inihahain sa mga Diyos-Diyusan. Bawal po ng mga apostol yan, bawal din ng Espiritu Santo yung kumain ng bagay na inihain sa Diyos-Diyusan. Bawal yan eh. Merong mga ganon, pero hindi na ni-record kung sino yung gumanon. Basahin natin ang 15:28, 29 ng gawa. Sapagkat minagaling ng Espiritu Santo at namin na huwag kayong atangan ng lalong mabigat na pasanin, maliban sa mga bagay na ito na kinakailangan, na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, at sa dugo, at sa mga binigti, at sa pakikiapid. Kung kayo'y mangilag sa mga bagay na ito, ay ikabubuti ninyo, paalam na sa inyo. Baka tanungin niyo ako, kapatid, sino yung itiniwalag dahil kumain ng binigti? Malay ko. Walang record eh. Sino yung tiniwalag? Makakabasa ka ba ng isa na tiniwalag sa iglesia ng Diyos ng una dahil kumain ng dugo? Wala akong mabasa eh. Dahil doon hindi na ako maniniwala. Ay, iba ang pananaw ko. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pag sinabi niya, totoo yun. At
Pag sinabi niyang may lalabag talaga na mga taong masasama, meron talagang lumalabag. Pero para i-record mo pa kung sino-sino yun. The Bible, the intent of the Bible does not call for it. Sana naunawaan mo po, kapatid na boy. Okay po. Yan, kapatid na po. Ay, salamat po. Salamat po, Brother Daniel, at sa inyo, Brother Eli, nasa kasagutan sa aking katanungan. Pagpaumanin po ninyo, may mga bagay lang na kaduda-duda sa akin, kaya kung naitanong, kung bakit, kasi ang Diyos nagbibigay na, huwag kang papatay, diretsuhan yon sinasabi. Huwag kang mangangalon niya, talagang diretsyon, mabibigat na kasalanan. Ngayon, kung ang isang babae na may mahabang buhok nagpaputol, ititiwalag po ninyo. Yun po ang purpose ko talaga na kung meron bang record sa Biblia o makikita sa banal na kasulatan na may ipiniwalag na isang babae na lumabag dahil nagpagupit ng buhok. Yun po ang purpose ko kasi ang Diyos po, pagka sa kautusan niya, diretso po, yun po ang pagkaalam ko, i-correct niyo po sana ako kung ako yung nagkakamali. Katulad ng huwag kang mangangalon niya, katulad ng nasa... Alam mo, makasabat ako, kapatid na boy, makasabat ako. Sa kabutihang palad, hindi naman kami nagtitiwalag ng nagpapaputol ng buhok eh. Tanungin mo mga miyembro sa iglesia. Binibigyan lang namin ng disciplinary action. Di ba, kapatid na Daniel, ano? Tama po, kapatid na Eli. Siguro, kung may nagsabi sa iyo niyan, maling impormasyon. No? Maling impormasyon. Kasi, hindi yun ang practice namin. Sinususpindi, may preventive suspension, ang mga miyembrong gumagawa ng ganon. Hindi namin tinitiwalag. Basta tiwalag, hindi po ganon. Hindi totoo yung nabalitaan mo, kapatid. Sislus sumaksi ka. Pagka nagpaputol ng buhok, outrightly, tiwalag agad. Hindi po, Brad Eli, wala pong ganon. Pwede po yon, sinususpindi lang. Pero hindi po tinitiwalag. Ang pagtitiwalag... Ang tinitiwalag sa atin, yung nasa 3 Gs ng tito. Opo. Ang taong may maling pananampalataya pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway ay itakwil mo. Yung ayaw pasaway, tapos sinaway mo una, sinaway mo ikalawa. Aba, pagka isang babae, ayaw na talagang pasaway, ay doon ititiwalag yun. Kaya siguro, maling impormasyon yung nasagap mo, kapatid na boy. Kinalulungkot ko. Hindi ka kasi kaanib, kaya hindi mo alam ang nasa loob eh. Kung meron man nagbalita sa'yo, kung sino mang chismosang nagbalita sa'yo, hindi niya naintindihan yung inaakusa niya sa iglesia ng Diyos. Ang itinitiwalag dito, yung sinaway. Tapos, sinaway uli, hindi na naman tumigil. Ang taong may maling pananampalataya. Pagkatapos ng una at ikalawang pagsaway, itakwil mo. Yun po nasa Biblia, kapatid na boy. Sana naunawaan niyo. Ay, naunawaan ko po. Maraming salamat po. Ay, may nakakaya sa mga magtatanong pa, Brother Eli. Ay, sunod niyo na po. Maraming naghihintay at nakakaano naman. Sa susunod Salamat na po. Salamat, kapatid na boy. At huwag kayong hihingi ng paumanhin sa amin. Kasi wala naman kayong kasalanan sa amin. Ano man ang naging paraan ng pag-uusap. Natural po kasi sa tao yon. Huwag niyo na pong alalahanin yon, kapatid na boy. At sana loobin ng Diyos ang liwanag ng kanyang aral ay maunawaan ng lahat. At sana loobin ng Diyos magkasama-sama tayo. Magandang gabi po sa inyo. Problema, pagka naunawaan ko po. Salamat po, Brother Eli, Brother Daniel. Salamat po. Salamat po. Salamat po sa inyo. Lipat naman tayo sa Calamba, Laguna, kapatid na Ato Tobias. Calamba, come in please. Salamat sa Diyos, kapatid na Daniel, at ang magtatanong dito po sa atin sa Calamba City.
ay si kapatid na Wenceslao Malabanan, isa pong nagsusuri. Sige po, kapatid na Wenceslao, pwede na po kayo magtanong kay kapatid ni Eli. Magandang gabi, Brother Eli. At magandang umaga naman dyan. Brother Eli, ako po, meron po akong anak. Siguro mga 5 taon na po ninyong kaanib. Hindi o bababa sa 5 taon, baka umabot po nga na mga 7 taon na eh. Siya po ay nasa Singapore. At sana anak, nakikinig ka kung nandiyan ka man. Eto na ang papa, yung pangako ko sa iyo, tinupad ko na. Ngayon, Brother Eli, ako po ay nadoktrinahan noong October 10, nagtapos ng October 20 nung nakaraang taon. Nung unang linggo ng Oktubre, Brother Eli, talagang kaya ako nagpadoktrina, sa totoo lang, yung panawagan ninyo, nakaramdam ako ng pagkaawa sa inyo na kayo talagang makikita na sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ay talagang masigasig. At yun, sa pagkaramdam ko ng pagkaawa, ay nakaramdam din ako na parang ako'y tinatawag na nga, total tapos na yung aking mga anak. Wala na akong pinaaral. Bakit hindi ko naman pagtuunan ng pansin ng banal na kasulatan? Dahil lahat po naman ng mga sekta na nagsasabing sila yung mga Kristiyano, ang batayan ay Biblia. Ako po'y dating Katoliko, ay iniwanan ko na ho yan, Brother Elliot. Alam kong nakikita ko naman ang mga mali na maraming pagkakamali, Diyos ko po, sang katutak. Nakakaya masabihin. Pero ganun pa man, ngayon wala na akong kinaaniban at nagsusuri, mas minabuti ko na magbasa lang ako ng Bible at kung ano yung nakalagay, yun ang dapat sundin. Ngayon, sa pagsusuri ko at sa pagdudoktrina sa akin, ang napagtuunan ko po ng pansin, Brother Eli, yung pagpapahaba ng bukba ng isang babae. Dahil sa panahon natin, Brother Eli, mahalay ho naman talaga eh. Ipagpaumanin po ninyo, mga kapatid nandito, dahil ako, diretsahan na magsalita. Dahil kung sa panahon nila Pablo Apostol, na buhay, tayo, o yung mga kababaihan nagpapahaba ng buhok, ay tiyak may kapurihan. Tatapos sa ating kapanahonan, Brother Eli, alam naman natin pagkasobra ng haba ng buhok ng babae, napakahalay naman talaga eh. Yun lamang po, Brother Eli. Ngayon, napag-aralan ko po, Brother Eli, sa talatang 15, sa chapter 11, verse 15, na datapot na ang babae kung may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok na binigay sa kanya bilang pantakip. Ngayon, Brother Eli, ito problema eh. Sa panahon nila Pablo Apostol, talagang aminado ko, kapurihan yun. Pero sa panahon natin, Brother Eli, after 2,000 years, ay hindi na po kapurihan yun, ay mahalay na po. Kaya nga po, ewan ko, kung ang dahilan kaya nila, yung inaan sa likod, yung iniipon sa likod ba yun? Ewan ko, pinupusod. Ayun, pinupusod. Para huwag makita, mahalay naman talaga eh. Pero kung wala lang akong anak na kapatid niyo, Brother Eli, ay hindi niyo na ako makikita din eh. Sabat na yun nalalaman ko para sa aking sarili, kaya ipinagpapaumanin ko sa mga kababaihan dito, ako'y may anak na babae. At sa pagsusuri ko, yung tinatawag na lambong, 2 klase pong lambong meron dito, Brother Eli. Sa pagsusuri ko, maaring ako'y nagkakamali. At malamang, siguradong malamang na ako'y nagkakamali. Dahil etong pagpapahaba ng buhok, Brother Eli, ewan ko kung ako'y nagkakamali. Sa pananaw ni kapatid na ni Canor Perez na nagbautismo po sa inyo, yun ang alam ko. Kaya yun po muna ang tanong ko, Brother Eli, baka pwede mong pakisagot. Salamat po sa pagdalo nyo, kapatid, na boy. Ganito po yun. Alam nyo, kapatid, yung kautusan ni Kristo, sinulat ng mga apostol yun. 14:37 ng unang Korinto. Kung iniisip ni man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon.
Lahat ng sinulat ni Apostol Pablo, utos po ni Kristo yon. Wala pong duda ron. Lahat ng bagay na sa inyo isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Yun ang sabi ni Pablo. So lahat ng sinulat niya sa taga-Korinto, utos ni Kristo. Kasama sa isinulat niya, yung ang babae, pag mahaba ang buhok, kapurihan niya sa Diyos. Mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Mahalay naman talaga lalaki magpahaba ng buhok eh. Pero pag ang babae ang mahaba ang buhok, kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong o pantakip. Yun ang sabi ni Pablo. Ba't niya sinulat yan? Utos daw yan ng Panginoon. Hanggang kailan po yung utos na yan? Basahin natin ang 28:19, 20 ng Mateo. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gumawa kayo ng mga alagad sa lahat ng bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng mga panahon. Ayan, maliwanag na maliwanag yan kung naririnig nyo mga kababayan, kapatid na boy, kung naririnig nyo. Sabi ni Kristo, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. So ang utos ni Kristo hanggang sa katapusan na ng panahon. Hindi ho 2,000 years lang ang efficacy ng utos ni Kristo. Kung mabubuhay pa ang mundo ng 3,000 taon, ang kautusan ni Kristo ay hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman tapos ang panahon sa 2,000 eh. Sabi ni Kristo, tuturo utos niya at sa kanila na nagtuturo ng utos hanggang sa katapusan ng panahon. So, yung utos po na yan ng bagong tipan, ang tawag po sa Biblia dyan, walang hanggang tipan. Ang tawag sa Biblia dyan ay everlasting covenant. Basahin natin ang Hebreo 13:20. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatwid bagay ang Panginoon nating si Jesus. Yung tipan na dala-dala ni Kristo ay walang hanggang tipan. Si Kristo'y tagapamagitan ng isang tipan na lalong marangal kaysa sa tipan kay Moises. Basahin natin ang 8:6 ng Hebreo. Datapwat ngayoy kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako. Ayan, kaya ang tipan sa panahong Kristiyano, yung mga kautusan, yun yung tipan eh. Yun po ay walang hanggang tipan, yun ay mabuting tipan kaysa dun sa unang tipan. Kaya yan po ay mananatili hanggang sa katapusan ng mga panahon. Sabi ng Panginoong Hesus, ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng inutos ko sa inyo. Lahat ho hindi naman pwedeng bawasan eh. Wala naman provision sa Biblia kung nagsusuri kayong totoo. Walang provision sa Biblia na inaalaw tayo na bawasan natin yung utos dahil iba na ang ating panahon. At huwag kayong magagalit kapatid na boy. Bakit nyo sasabihing mahalay ang babaeng mahaba ang buhok? Sa ano mahalay? Ang salitang mahalay ginagamit sa isang sitwasyon na yung babae ay nakaka-attract ng lalaki. Kagaya ng mahalay ang pananamit, mahalay ang pagsasalita, mahalay ang pagkilos, yung mga alembong. Pero mahaba ang buhok, bakit naging mahalay? Sa lalaki, mahalay ang mahabang buhok, 11:14. Hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya? Datapwat, kung ang babae ang may mahabang buhok ay isang kapurihan niya, sapagkat ang buhok sa kanya'y ibinigay na pinakalambong. Yan ho ang salita ng Diyos. At hindi kayo mas marulong pa sa Diyos, kapatid. Ikinalulungkot ko, huwag kang magagalit sa akin. Kaaway ako ng kalaban ng Biblia. Kahit sino pa. Pagka nilalabanan ng Biblia, kaaway ako.
Salita ng Diyos ang nasa Biblia, sinulat ni Pablo. Ang isinusulat ko sa inyo, utos ng Panginoon. Sabi ng utos ng Panginoon, mahalay sa lalaki ang mahaba ang buhok. Datapwat kung ang babae may mahabang buhok, isang kapurihan niya sa Diyos. Para sabihin mo, kapatid na mahalay, abay, galing sa sarili mo yan, hindi galing sa Biblia yan. At kung tayo mag-uusap sa sarili mong kuro-kuro, ayokong makipag-usap sa'yo. Bakit? Hindi ako nagtuturo ng sarili kong kuro-kuro. This is the reason why inuusig ako ng kalaban ko sa pananampalataya. Galit sa akin ng mga born again kasi tinututulan ko yung ikapo. Ngayon, kung magagalit ka rin sa akin, dahil pinaiiral mo sarili mong kuro-kuro, hindi bale, mag-away tayo, hindi naman kita aatrasan Ang sabi ng Diyos ko na pinaniniwalaan ko, mahalay ang lalaki, mahaba ang buhok. Pero pag ang babae may mahabang buhok, isang kapurihan niya. Sabi ng Diyos yon. Tapos sasabihin mo, mahalay, ay nilalabanan mo yung Diyos ko. Away tayo, payag ako. Hindi ako papayag na baguhin mo yung nakasulat sa Biblia, kapatid. Kahit sino ka pa. Kahit magalit ang buong lahi mo sa akin, hindi ako papayag na baguhin mo yung nababasa kong salita ng Diyos sa Biblia. Dahil iginagalang ko yung Diyos na kinikilala ko. Yung salita niya ay yun ang totoo para sa akin. Makakarinig ako ng lalaban doon, hindi ako papayag. Lalabanan ko kayo ng diskusyon kahit magpatong-patong kayong lahat. Yan ang aking prinsipyo. Ganon ako kung magsalita, pero wala akong galit sa kapwa. Kailangan lang maipaintindi ko sa kapwa-tao na, halimbawa, sabi nung isa, kaya kailangan tayo magsisi. Tama yun, kapatid. Kailan ka magsisisi? Sa bautismo. Hindi naman araw-araw magsisi ka 2:38. Pakinggan nyo sa gawa. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ayan. Halimbawa, nagsisisi ka, sabi ni Pedro, magsisi kayo, magbautismo kayo. Tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, tapos ka na magsisi, pinabautismo ka na, tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkabautismo, nagsisisi ako. Bakit nagsisisi ka? Ba't tinanggap mo ang kaloob ng Espiritu Santo? Hindi naman laging repentance Ang repentance para sa mga taong makasalanang tinawag ng Diyos. After repenting, tatanggap ka ng kaloob ng Espiritu Santo, dapat naman magsaya ka. Ayun. Pero sasabihin mo, tayo repentance. Bakit? Habang panahon ba tayo repentance? Sarili mong kuro-kuro yan. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Kaya ang hirap din ng mga iba nagdudulong-dulungan. No? Akala mo ang karurunong na nila. Akala mo alam na nila ang buong katotohanan. Pero I dare anybody. I dare anybody. Lahat ng nakakarinig sa akin. Kung kayo'y mas matalino at mas alam nyo ang totoo, ba't hindi kayo mangaral? Wala ba kayong pagmamahal sa inyong mga anak at mga asawa at mga kamag-anak at kababayan? Kung ikaw ang nakakaintindi ng Biblia, ba't hindi ka tumayo para ipangaral mo ang totoo sa ikaliligtas ng mga tao? Yan ang masasabi ko. Kung ikaw ang inihalal ng Diyos na makaalam ng totoo kaysa sa akin, ba't hindi ikaw ang lumagay sa gitna ng mga tao at magsisigaw na kagaya ng ginagawa ko? Bakit? Naniniwala ako kung merong mga taong nagpapakamatay sa sugal, merong mga taong nagpapakamatay sa pambababae, may mga taong nagpapakamatay sa pagdudroga, may tao magpapakamatay para sa kabutihan ng kapwa-tao gaya ng Panginoong Hesus. Pero kung magdudulong-dulungan kayo, papalitan nyo yung sinasabi ng Biblia, hindi ako papayag doon. Yun ang sagot ko sa iyo, kapatid na boy. Ay, salamat po sa paliwanag, Brother Eli. Alam niyo, Brother Eli, una sa lahat, ang sinabi ko kanina, eto hindi ko binabago. Mahalay sa panahon natin ang may mahabang buhok. Anong katubayan? Anong katunayan? Hindi ko to kuro-kuro, Brother Eli.
Ito'y pangyayari talaga. Bakit? Dumating yung pinsan ko sa Singapore at nakita at nagtatanong, bakit daw nagkakaganon si Vanessa? Yung aking anak, bakit? Dahil lahala yan eh. Kapatid na boy. Opo. Mawalang galang na po sa inyo, kapatid na boy. Yun ho bang sinasabi po ninyo, merong kayo bang pinagbabatayan sa Biblia? O ang batayan lang ninyo ay kung anumang pangyayari o anumang inyong pinagbabatayan? Saan po sa Biblia ninyo mababasa, considering na ipinakilala na sa inyo ng kapatid na Eli, na yung utos ng ating Panginoong Jesucristo epektibo hanggang sa panahon natin ngayong ito? Saan nyo sa Biblia ho mababasa, mahalay sa babae, ang mahaba ang buhok? Meron po ba kayo mababasa sa Biblia nun? Dali lang po, Brother Eli. Okay lang yan. Walang problema sa akin, Brother Eli. At sa puso ko, hindi naman ako nagdaramdam. Dahil, siyempre, dinabasa naman natin, Brother Eli, at ito yung nasa Biblia. At hindi ako tumututol dito, Brother Eli. Ano man nakalagay sa banal na kasulatan, pinaniniwalaan ko po yan, Brother Eli. At unang-una sa lahat, Brother Eli, bago ko napatapos. Kapatid, mawalang galang na po sa inyo, kapatid na boy. Sige po. Opo, mawalang galang na po sa inyo. Kasi po, kaya ko lang po gustong klaruhin sa inyo. Alam nyo, marami pong naka-line up sa atin na nag-iintay at marami pong mga magtatanong. Hindi ko po maintindihan kung gusto nyo ba makipagdebate o kung papaano. Kaya po, ang batayan po kasi ito po'y Bible exposition. Ang atin pong pinag-uusapan, kung alam ninyo ang programa ng kapatid na Eli, itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ngayon, meron ho kayong sinasabi. Kaya ho, itinatanong ko sa inyo, kapatid na boy, yung Biblia ho ba, ay meron ba kayong batayan sa Biblia dun sa sinasabi po ninyo na ang babae, kung mahaba ang buhok, sa panahon natin ito ngayon, ay mahalay sa kanya? O yun ho, hinuha lang ninyo at kaisipan lang po ninyo. Kasi kung hinuha lang po ninyo pag-uusapan natin, lahat ho ng tao maraming hinuha. Kahit po sinong makasalubong natin sa daan diyan ay maaaring magsabi ng kung ano-ano. Pero ang batayan ho natin ditong pinag-uusapan ay yung sinasabi po ng Biblia. Meron po ba, kapatid na boy? Simple lang po yon. Meron po o wala? Ano po ba ang sagot doon? Ito po, Brother Daniel, sa panahon din po nila ni Pablo Apostol, isinulat ito sa panahon ni Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Sa 6 po, Brother Daniel, sapagkat kung ang babae ay walang lambong, ay pagupit naman. Ngunit kung kayaya sa babae ang pagupit o paahit, ay maglambong siya. Ito, Brother Eli, kasi Kapatid, medyo opo. kapatid. Opo, ano po ba sabi dyan? Kahiya-hiya po ba sa babae ang pagupit o hindi? Ay kahiya-hiya po. Kung kahiya-hiya po ang pagupit sa babae, ay dapat po bang mahaba ang buhok o hindi? Ay dapat mahaba ang buhok sa panahon nila. Sa panahon nila Pablo Apostol. Yun ho bang utos sa panahon ni Pablo at ng mga apostol? Yun ho bang utos sa kanila? Hindi ho ba tumatago sa panahon natin? Yung utos po tungkol sa pagpapahaba, Brother Daniel, meron po akong babasahin sa 8, sa 2 Korinto 8:21 na nagsasabi, sandali lang po, Brother Daniel, Teka po, kapatid na boy. Opo. Ay kayo ho ba, ibig ho ba ninyo makipagdebate? Kasi una, kayo ho ba mangangaral ho ba kayo? Meron ho ba kayong tinayong relihiyon? ay wala po, Brother Eli. Ako'y nagsusuri lamang. Ang inaano ko lamang, Brother Eli, yung paratang na sinabi sa akin na hindi ko daw pinaniniwalaan yung nasa Biblia. Pinaniniwalaan ko po. Ay kung pinaniniwalaan po ninyo ay nasa Biblia, ay sinabi nga ho sa Biblia, hindi ba? Dahil yung inyo pong binabanggit na yon, wala naman ho nakalagay dyan na hindi na epektibo sa panahon natin ngayon itong sinabi ng apostol na si Pablo. Binasa na nga po ng kapatid na Eli sa inyo kanina
na yung utos ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa katapusan ng mga panahon, yung sinabi sa 28:20 ng Mateo. Yun pong sinulat ni Pablo, utos po ng Panginoon yun. At siya ang naglagay at siya ang nagsabi na yung lalaki dapat pagupit. Yung babae naman, mahalay naman sa kanya kung maiksi naman ang kanyang buhok dahil kapurihan sa kanya yung mahabang buhok. At kayo na rin ang nagsabi na yung pagupit sa babae ay kahiya-hiya. Kaya nga, kailangan siyang maglambong. Paano po ba yun? Ganito po, Brother Daniel, ang ibig ko pong sabihin. Eto, magmula itong Kapitulo 11 hanggang sa magtatapos po, ito po isinulat sa panahon nila Pablo Apostol, doon po sa mga taga-Korinto. Hindi po ang una nakatanggap nito ay mga Pilipino. Ngayon, yung binanggit niya naman na ang kautusan na sinasabi ni ayoko rin pong makipagtalo. Kasi Yun nga ho, kapatid na boy. Sandali ho. Ay ipipilit ninyo yung gusto ninyo, ay wala naman kayong mabasang batayan sa Biblia. Sasabihin niyo hindi sa Pilipino ibinigay, ay naturalmente, yan ho ibinigay sa mga apostol. Pero it does not follow na hindi naman kasama ang mga Pilipino dyan dahil tayo ho'y mga hintil. Kung ibig ho ninyo ng pakikipag-debate, kung gusto niyo makipag-debate sa kapatid na Eli, hindi po ito ang tamang panahon, kapatid na boy. Dahil marami pong nakaabang. Ako humihingi ng indulgence sa inyo bilang mediator po ng programa na ito ngayon. At dahil ang kapatid na Eli ibig hong makapagsilbi sa ating mga kababayan, ang dami pa hong naka-line up na magtatanong. Hindi ko man ho ibig, puputulin ko na itong pakikipag-usap sa inyo ng ganito dahil sa hindi naman ninyo tinatanggap yung sinasabi ng Biblia. At wala naman kayo maipakitang batayan na sa Biblia ay ipinagbabawal o mahalay sa babae ang mahaba ang buhok. Wala ho nun eh. At kahit na ho, pagbalibaligtarin ninyo yan, batay sa nadinig namin sa kapatid na Eli, wala ho kayo maipapakita na ang babae, kung mahaba ang buhok, ay mahalay sa kanya sa utos ng ating Panginoong Hesukristo. Wala po nun. At pag may nabasa ho kayong mahalay sa babae, ang mahaba ang buhok sa utos ng ating Panginoong Hesukristo, ay ako ho ang unang aalis dito sa pagsasama-samang ito. Maniwala po kayo. Salamat po, kapatid na boy. Kaya nga ho, let's just get it straight. Maraming salamat po, kapatid na boy. Bawal ho ang pikon. Nandito po ang isa sa mga bisita po natin na magtatanong, si Sis Jean Policianos, Katoliko po. Magandang gabi po, Brother Eli. Ang tanong ko lang po, tawag nito, kaloob po ba o kagustuhan po ba ng Panginoon na yung mga paghihirap, yung pagtitiis ng isang tao dito sa sanlibutan, kahit gumagawa na siya ng kabutihan sa kanyang kapwa? Unlike po sa mga tao namang gumagawa ng mga mali, ito pa yung binibigyan ng biyaya ng Panginoon. Yan lang po. Alam mo, kapatid, hindi biyaya yon. Yung mga gumagawa ng masama, hindi biyaya ang nandun. Pinagnakawan nila yon. Yung gumagawa ng masama, yung mga korap, yung mga politikong nagnanakaw sa bayan, hindi biyaya po matatawag yon. Yon ay mga bagay na ninakaw na ipagsusulit nila sa araw ng paghuhukom. Alam mo, kapatid, hindi naman masama yung magtiis tayo eh. Alam mo, yung pagtitiis, nakakabuti sa atin yon. Gaya nung sabi ni Balagtas. Ang sabi ni Balagtas, kabisado ni Sis Luz yun eh. Magtula ka nga ng tula ni Balagtas, Sis Luz. Yung po bang, pakinggan ng clue? Yung bang ang laki sa layaw? Karaniway. Pwede rin. Ang laki sa layaw, karaniway hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay salat. Masaklap na bunga ng maling paglingap, habag ng magulang sa irog na anak. Ayaw, yung laki sa layaw, Jeff Rox yun, sabi nung kanta. Karaniway hubad, sa bait at ngunit sa hatol ay salat. Ano mangyayari pagka lumaki ka sa layaw, wala kang kahirap-hirap,
Doon sa isang parte. Diyan din eh. Opo, yung parang halaman yung naman. taong, kanina pinakita mo na eh. Ayan po naman, Brother Eli, yan. Para ng Parang halaman, lumaki sa Lumaki tubig. sa tubig. Dahoy malalanta, munting di madilig. Ikinaluluoy ang sandaling init, gayon din ang pusong sa tuway mahilig. Yung halaman na laging nasa tubig, nakasilong, pag napunta sa araw yon, natutuyo. Ang ibig lang sabihin ni Francisco Balagtas dyan ay ang tao, maganda sa tao yung nahihirati sa hirap, nasasanay ka. Basahin natin ang 5:3 ng Roma. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian, na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ng pagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At Ang liwanag, ang kapighatian, yung mga hirap, gumagawa ng katiyagaan, yung pagtitiyaga. Pag ikaw ay mahirap, magiging matiyaga ka eh. Dahil gusto mong mabuhay, gusto mong maitaguyod ang pamilya mo, magtitiyaga ka. Kaya nga nasa Hong Kong ka siguro ngayon kapatid na Jean. Alam ko ang hirap ng mga kapatid sa Hong Kong. Alam nyo kung bakit. Meron mga kapatid dyan sa pang-aapi. Kasi napakamahal dyan ng napakamahal dyan ng espasyo para rentahan o bilhin. One of the most valuable real estate properties are in Hong Kong. Kagaya rin sa Tokyo, Japan. Kaya yung mga amo nyo dyan, kuminsan, wala namang sapat na space sa bahay. Kaya nangyayari, yung isang kapatid, pinapatulog sa ibabaw ng aparador. Minsan ay nahulog, nabalian yung tao. No? Sa ibabaw ng aparador lang natutulog, napakasikip ng kanilang lugar eh. Mga plat-plat dyan, maliliit lang naman eh. Ngayon, alam ko, para tumagal ka dyan sa Hong Kong, sa mga amo mo, na kuminsan ay malulupit, talagang katakot-takot na hirap ng kalooban ng titiisin mo. Pero ang sabi ni San Pablo, nagagalak tayo, kung may alam kang aral ng Diyos, hindi ka malulungkot. Nagagalak tayo sa ating kapighatian sapagkat nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. At ang katiyagaan gumagawa ng pagpapatunay, napapatunayan na ikaw ay talagang matiyaga, matiisin sa hirap, at ang pagpapatunay gumagawa naman ng pag-asa. Kaya nandun ang pag-asa eh. Sabi nga ng Kawikaan Tagalog, pagka may tiyaga, may nilaga. Yon. Pag may hirap, may ginhawa. Hindi masama yung magtiis ka, no? At huwag kang maiinggit, kapatid, doon sa mga, kung sino pa naman yung mga tarantado, sila mayayaman, sa kanila lahat ang mga conveniences in life. Pansamantala lang yun, kapatid. Basahin natin ang 6, versikulo 20 ng Lucas. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kapuotan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Mangagala kayo sa araw na yaon at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapwat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Kita mo yon, kapatid?
kapatid na Jean, sabi ni Kristo, mapapalad kayong mga dukha. Sa inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayo, nagugutom ngayon, darating yung araw, bubusugin ka naman. Mapapalad yung nagsisitangis ngayon, dadating naman ang araw ng pagtawa. Pero, sabi naman niya sa mayayaman, kasi alam niya yung mayayaman, kaya yumaman na yung karamihan ng loloko lang, nang aagrabyado, nananakim, dadapot sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kayong mga busog ngayon, magugutom kayo. Kayong nagtatawanan ngayon, kayo naman ang magsisitagoy at magsisitangis. Kaya wag ka, kapatid, wag kang maiinggit doon sa mga yon. Bayaan mo lang. Ang buhay ngayon sa mundo, temporary lang yan eh. Merong ibang buhay na ipinangako ang Diyos. Yun ang buhay na walang hanggan. Kung saan, lahat ng naagrabyado, lahat ng mga inapi, lahat ng mga taong nang hirap, gagantimpalaan naman ng Diyos. Kaya mas maganda, kapatid, magtiis. Talagang ganon. At tinan mo ako, nag-umpisa akong magtrabaho, magnegosyo, 12 anyos. 12 taon. Sa edad na 17 taon, may sarili na akong restaurant. Tapos, dun sa restaurant na yun, dun nga ipinanganak si kapatid na Daniel eh. Katulong ko kasi yung kanyang nanay. No? Ngayon, pagkatapos noon, nagministro ako, pero tuloy pa rin ako naghahanap buhay. Hirap na hirap ako. Maghahanap buhay ako maghapon, sa gabi, magsasalita ako sa mga meeting, sa pulong, sa religious meeting namin. Umaga akong babangon alas 4, meron kasi kaming tindahan, may restaurant kami, may tinda kami. Alas 4 pa lang madaling araw, gising na ako. Hanggang alas 6 ng hapon, nagluluto ako. Magpapahinga lang ako ng 1 oras, maliligo ako, tapos mga bandang alas 7, pupunta kami sa pagpupulong. Nangangaral ako ng salita ng Diyos. Mula noon hanggang ngayon, isipin mo, 17 anyos ako noon. Ayan, yung restaurant ko sa Picampa, ayan, meron pa palang retrato niyan. Andyan pa yung nanay ko. Ang nanay ko kasi ang pangalan, Catalina. Ang pangalan nanay ko, Catalina. Ang pangalan ng tatay ko, Triunfo. Kaya ang tawag sa tatay ko, Try. Si nanay ko naman, si Catalina, Lina. Pinagsama ko pangalan nila, Catrice Restaurant. Yun ang itinayo ko sa Picampa. Ang ibig kong sabihin, nahihirapan ako kung minsan halos wala akong tulog. Pero awa ng Diyos, tinan mo hanggang ngayon, nakakapangaral pa ako sa awa ng Diyos. Sa mahabang panahon na akong napapagod, napupuyat, hindi naman ako pinabayaan ng Diyos. Kaya halimbawa, makakita ko nung nagtitiis ngayon, nagrereklamo na, 5 taon pa lang. 5 taon pa lang, nireklamo ka na. Tiisin mo. Sinuwi nga, nagtiis siyang 100 taon eh. Tayo, ang ipagtitiis natin, konti lang. Kaya mga kapatid yan sa Hong Kong, tiis-tiis lang, matatapos din yan. Matatapos yan. At ang pinakamagandang katapusan, pagkatapos mong magtiis, isinama mo sa pagtitiis mo ang paglilingkod sa Diyos. Hindi naman kasi lahat ng nagtitiis magiging dapat sa Diyos eh. May nagtitiis, wala naman Diyos. Hindi naman lahat ng mahirap magiging dapat sa Diyos eh. Mahirap ka na nga, ayaw mo pang kumilala sa Diyos, ateista ka pa, nag-drug addict ka pa, mahirap ka na nga eh, ikaw eh nagbisyo pa, paano ka makakarating sa langit? Pero mahirap, nagtiis ka. Umiwas ka sa masasamang gawain, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nanloloko ng kapwa, siguradong meron kang bahagi sa langit. Yun ang ibig kong sabihin. Naunawaan mo, kapatid na Jean? Opo, Brother Eli. Sige, salamat sa Diyos. Tiis ka lang. At makinig ka sa doktrina, kapatid. Marami kang matututunan kung paano ka makakatiis hanggang sa wakas. Kasi yun ang ikaliligtas ng mahihirap, magtiis tayo hanggang wakas. Maraming salamat, pagpalain ka